Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media ang ginawa nga ni Manang Aimee sa mga militar ng bansang Pilipinas. Dito nga natin makikita na talagang nagmamarunong pa ito at akala niya siya ang mas may alam sa mga taktika kung ano ang gagawin. Kaya naman mas lalong naggalit ang mga army natin sa bansa natin dahil nakikialam sila na wala naman silang tinutulong at hindi na sila nakikialam sa problema ng ibang problema ng bansa. But sa militar pa sila may kikialam na mas marunong pang sa taktika ang ating mga general at ibang mga militar. Kaya naman itong si Lisa Tanas, Kuting ng Norte at Manang Aimee na ito ay dapat nang manahimik at talagang gawin rin nila kung ano nga ba talaga ang dapat nilang gawin. Banat pa nga ng mga militar na ito, basta-basta na lamang kayong babastusin kami at ang aming ginagawa, ngunit hindi nyo lang man maayos ang inyong mga tungkulin sa inyong pamahalaan. Banat pa ng ibang militar na sila na lang kaya ang humarap at kami naman ang maupo at manunood. Tignan natin kung ano ang mangyayari sa inyo. Ito nga ang banat ng ating mga militar dahil nga sa ginawa ni Manang Aimee Marcos na walang buwelta at walang tabas ang kanyang dila na hindi na respeto ang ating men in uniform. Ito nga ang nakakalungkot na katotohanan. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Philippines, walang ganyang datos, walang ganyang intelligence report. Pero sa Senador Amy Marcos, meron. Actually, isa sa problema natin ngayon, Kakofi, sa laban na ito, yung mga propaganda na pinangungunahan po ng China. Kaya hindi mo mawawala tuloy sa isip ng tao na baka ito mga pinagsasasabi ni Senador Amy Marcos ay part lang ng propaganda ng China. Di ba? Ito mga fake narratives na pinapakalat nila. Kasi, di ba? Kanino dapat magmumula yung impormasyon? Yung mga intel reports. Dapat sa AFP, sa NICA, National Intelligence Coordinating Agency, at sa iba pa pong law enforcement agencies, hindi galing kay Senador Amy Marcos. And, at ang dapat na gawin dyan, if ever man may nakarating na datos kay Senador Amy Marcos, hindi mo ipopost sa TikTok. Diba? Kasi posible mag-compromise yan ng security, safety ng Pilipinas, pero bakit ipopost mo sa TikTok? Diba, ang proper na gagawin mo dyan, i-consult mo yan sa proper agencies. In this case, yung AFP, o sa NICA, o kung National Security Council, o kung saan man. Doon niya dapat dalhin yung impormasyon na yan na nasagap niya, yung nakita niya na meron daw pong mga 25 na lugar na bibirahin ng hypersonic missiles. Wala sa balita po ng Philstar Global, AFP, 6 more details from Amy Marcos on claim of hypersonic missile threat. O yan, o dapat ipatawag yan ka-coffee sa AFP, o puntahan na lang, sige, kasi out of courtesy, no, hindi pwedeng ipatawag. Sige, puntahan na lang para makapag-elaborate ito si Madam. Pero parang napahamak ang Pilipinas siya kung totoo man yan, di ba? Bakit? Na senador ka, pinost mo sa TikTok, mas inuna mo pang i-post sa TikTok kaysa i-inform mo ang AFP. Kasi ang AFP walang kaalam-alam dyan sa sinasabi. Tuloy, ang taong bayan natatakot. Ano ba? Kakagera na ba? Kaya tuloy ang nasa isip nila. Nag-cause ng tension, nag-cause ng panic para sa iba na nandiyadyaan na. And nag-cause ng unnecessary remarks. Marami nagagalit sa foreign policy ni PBBM. So iniisip nila, kasalanan ni PBBM yan. Kasi si PBBM yung nag-provoke sa China, kaya mangyayari itong pagbira sa 25 na lugar dito sa Pilipinas. Ako, very problematic itong ginawa na to ni Senador Amy Marcos. The Armed Forces of the Philippines said it is ready to coordinate with Senator Amy Marcos after her recent claim that China plans to send hypersonic missiles to select areas in the Philippines, an allegation that comes as Beijing and Manila have agreed to ease tensions in the West Philippine Sea. Kasi very contradicting talaga itong statement ni Senadora Amy Marcos. Kasi di ba katatapos lang ng usapan ng China at ng Pilipinas. In fact, nag-pull out yung maraming barko ng China na nandiyan sa West Philippine Sea. Ibig sabihin, maganda yung naging resulta nitong initial talks na ito.
with China ng Pilipinas. Kaya nga nag-pull out yung mga barko ng China diyan. And then makikita mo sa video, makikita mo sa TikTok nagsi-circulate itong video na 'to ni Senadora Amy Marcos. Anong gusto niyang parating diyan? 'Di ba? The AFP told reporters on Wednesday that it will seek more details from Marcos to take appropriate actions to ensure our nation's security. Yun lang. Ano yung motibo? Bakit kailangan mong i-post sa TikTok yan? On July 1, Marcos posted a video on her Facebook page where she alleged, without citing her source, that the Chinese government is targeting to send hypersonic missiles to 25 areas in the Philippines. Baka nga ipart lang yan ang narrative ng China at kinagat agad ni Senadora Yun ang kapagtataka dyan Kasi unang-una, in the first place, sobrang ingat ng China. Hindi nila ipapakita yung plano nila. So posible, yung nakita ni Senadora Amy Marcos ay part lang ng script, part lang ng drama, part lang ng narrative para makapag-create ng tension, gulo, unnecessary remarks against the administration. Yun Yan, malinaw na malinaw yan. The senator identified Batanes, Subic, and Ilocos as the initial targets. May mga targets pa. Diba? Kung nag-iisip ka ba naman, hindi mo sasabihin, kung ikaw si China, kung nag-iisip ka, hindi mo sasabihin na una dami itong bibirahin. Hindi naghanda na yung kalaban, di ba? Common sense naman yun Marcos, who claims to have seen the details of the plan by China, said the move is in response to the increase in enhanced defense cooperation agreement sites in the country which allows the United States access to Philippine military bases. Actually, matagal na nga yung EDCA sites na yan Diba? Tapos ang babo naman na yan ang magiging dahilan mo. Itong mga EDCA sites na yan. Matagal na nag-exist yan. Dagdagan lang yan. The senator added that the United States has said that it cannot counter the hypersonic missiles, which she said makes me even more nervous. Natatakot daw siya, ka-coffee. Mas lalong natatakot daw po itong si Senadora Amy Marcos dahil hindi raw kaya pong labanan ng Amerika itong hypersonic missiles na yan na gagamitin daw po ng China. Yung mga unnecessary panic Siya mismo natakot The Philippines and China agreed to de-escalate tensions in the West Philippine Sea during a meeting between both countries' foreign affairs representatives. Nitong Martes lang. Both countries agreed that continued dialogue on the basis of mutual respect was necessary to maintain peace and stability at the sea, the Department of Foreign Affairs said. Nagde-develop na nga nang hindi natin kino-compromise yung ating teritoryo. Gumaganda na ang lagay dyan sa West Philippine Sea. Pero hindi ibig sabihin, pinibigay natin yung ating claims dyan sa West Philippine Sea. Di ba? Inassert nga natin ang karapatan natin dyan At least ngayon, nagde-develop dyan, nai-issue tension. At napadala natin yung mensahe ng Pilipinas na amin yung teritoryo na yan at hindi namin basta-basta ibibigay yan sa China. Contrary, doon sa panawagan ng mga pro-China na hayaan na natin dahil wala tayong kalaban-laban sa China. Yun ang kanilang narrative. Hypersonic missiles are projectiles that can move at a speed of at least Mach 5 or higher or 5 times the speed of sound. Super bilis. Pero wala tayo sa sitwasyon na yan, ka-coffee. And wala tayong laban dyan pagdating yan. Pero nakapagtataka lang, saan galing yung mga impormasyon na yan? Talaga naman Maganda yan. Mag-usap sila ng AFP, ng mga bulgar to na ito. Ano ba? Sino ang nagsasabi ng totoo dito? Kasi ang AFP, wala silang kaalaman dyan sa sinasabi ni Senadora Amy Marcos. Kasi nakuha ni Amy Marcos yan. Diba? Nanggugulo lang ito. Nananakot lang ito. Nagkukos lang yan ng tension. Hay nako, ewan ko. Imbis na makatulong sa gobyerno, nakakapagpalala pa sa gobyerno. O siya, anong say ninyo dyan? Anong opinion nyo dyan? Lagay siya sa ating comment box ng mabasa ng iba nating mga ka-coffee. Tama, consumption. Yan ang sabi ng ilang netizens siya. Anyway, good morning. Kuha na po kayo ng kape. It's coffee time. Today is July 3, 2024. Araw po ng Miyerkules. Kape na ka-coffee. Kuha na ng kape. At simulan na natin ang pag-shoutout ng mga maaga nating ka-coffee na alas 10 pa lang, nakatutok na agad. Eloids, happy viewing sa'yo. Consistency, Eloids. Sa pangilang araw mo na to, Eloids. Pang-apat na araw na ito, laging first honor si Eloids Kay Ma'am Nilda Galvez, nakatutok din po sa atin. Good evening po sa inyo. Kay Christina Garcia, magandang gabi din. Of course, kay Ma'am Baybayan Sally. And always present din sa atin, si Ma'am Josefa Oliva Lopez. Shoutout po sa inyo, Ma'am. Thank you always for tuning in. Kay Ma'am Ruth Vidyasay, good evening sa iyo, ka-coffee. Ayan, sige, comment lang kayo dyan sa Facebook at sa YouTube. No?
Kay Ma'am Marie Chris Hernandez, nakikinig mula dyan sa North Carolina, dyan po sa Estados Unidos. Yan. Let's vote her out next year. Amy Duterte, sabi ni Jillian Dinoy. Actually, delikado na dyan si Amy Marcos. Hirap siyang lulusot dyan sa Magic 12. Bagamat i-endorso pa rin siya. Yun ang ating paniniwala dyan. Still, i-endorso pa rin siya ng administrasyon. Pasok pa rin niya sa administration slate dahil nationalista party ito ka-copy. And recently nga, nagkaroon ng partnership with Partido Federal ng Pilipinas and presidential sister. No? So we are expecting na magiging parte pa rin siya ng administration slate. Pero ang mga loyalista na nasaktan na dito ni Senador Amy Marcos, kahit i-endorso pa siya ni PBBM, abay nagdadalawang isip ng iboto ito si Senador Amy Marcos kasi hindi nakakatulong eh. Ma'am Strelia Dios, hi ka-coffee at sa lahat. Blessed evening po sa lahat. Happy viewing po sa inyo. Ruben Gorospen, your number one senator is useless daw. Manguera Joe, tama daw po. Thank you naman dyan. Kay Artem Aribe, normal lang na ang galawan ni Amy Duterte dahil Duterte na siya ngayon at kakampi sila sa China. Kaya hindi na nakakapagtaka. Yun din ang paniniwala ko dyan eh. Itong narrative na to, itong pinapakalat ni Senador Amy Marcos na may nakita siyang plano, part lang yan ng drama, part lang yan ng narrative. Alam kung bakit? Ang intention yan, matakot ang taong bayan. Matakot ang mga Pilipino kasi ang atake nila emotions eh, di ba? Atakihin ang emosyon ng tao. So pag ang tao natatakot, magagalit sa kung sino man po ang may foreign policy na yan. Eh si PBBM ang nag-ano yan eh, nag-assert. At trabaho yan rin naman yan bilang presidente, i-assert yung ating teritoryo. So magagalit ang taong bayan sa foreign policy ni PBBM na dapat ay hindi naman. Pero nagkukos sila ng tension dyan. Yan, parte ng ano nila yan, parte ng drama nila yan. Nawawala ang katinuan ni Madam Amy, torn between two lovers, sabi ni Estrella Diyos. Ruben Mones, gawa-gawa ni Amy yan, kapit tuko si Amy kay Digong. Oy, huwag nang paniwalaan. Sana ganoon na lang eh. Kasi even yung AFP, nagitla talaga sila dyan. Nagulat sila dyan. Saan kinukuha ni Senadora Amy Marcos? Kasi even yung intelligence, wala ganyang report na natanggap eh. Pero si Senadora Amy Marcos, nakita niya mismo yung plano. And ano yung plano? Nakasulat ba yan sa English at naintindihan niya agad yung plano na yan? Diba usually ang plano na yan, naka-Chinese yan para dagdag yan sa security layers yan ng China na hindi agad, pag was ma-access man yan, isang challenge pa yung language dyan. Hindi nila basta-basta maiintindihan yung plano na yan. At isa pa, hindi ganyan ka na tawag dyan kaburara ang China, no? Para hayaan nila na yung plano nila ibabubulgar sa kung saan-saan. Malinaw yan ka-copy na ito po ay part lang ng drama nila, part lang ng script nila. Ganyan talaga pag pro-China, Sandra Valdez, exactly, no? Ed Harry, matagal na yung report na yan, alam yan ng buong mundo, nagpapapansin si Manang, sabi ni Ed Harry. O siya, hayaan natin siya dyan, ka-coffee. O sige, ang inyong opinion, lagay niyo sa ating comment section, mabasa ng iba natin mga ka-coffee. Kung nasa Facebook kayo, ka-coffee, pasayo na lang, please like and follow sa Facebook, at kung nasa YouTube po kayo, please click lang po na subscribe. Ayan, nandiyan lang po sa baba, click nyo lang po na subscribe. Kuha nyo ng kape at move on tayo, ka-coffee, sa ating next topic. Hoy, tinawag na buang. Ang gulo ng Senado ngayon. Nag-aaway si Cayetano at si Nancy Binay, no? Si Alan Peter Cayetano at si Nancy Binay. Tinawag po na buang Kanaday. Sabi ni Cayetano, ni Alan Peter Cayetano, nabuang na daw po itong si Nancy Binay. Ang nangyari sa inyo dyan, ka-coffee? Ang pinag-uusapan pa rin nila, parang hindi Senado eh, no? Sabi nga na parang palengke ah. Wala tayo sa palengke, nasa Senado tayo, bakit ganyan kayo mag-usap, di ba? Paano kayo na respeto ng taong bayan, no? So anyway, ang pinag-uusapan nila dito, itong overpriced na Senate building, kasi lumobo daw yan ng 23 billion pesos. Pero ini-insist ni Nancy Binay dyan, 21 lang yan, 29 point something billion lang. Sabi naman ni Cayetano, no, isama mo yung lote dyan sa pagkuha ng lote na yan. In total, naabot ng 23 billion pesos yun. Hindi sila nagkakasundo dyan. Hanggang umabot na sa walkoutan. At sinabi nga na nabuang Canada. Kung di nyo pa napapanood, makikita niyo yung ka-coffee online yung video na yan. Nasa balita po ng politico.com, nabuang Canada clash with Alan Cayetano on new Senate building prompts Nancy Binay to walk out of hearing. Lumayas, ka-coffee. Nilayasan ni Nancy Binay. Tingnan mo si Nancy Binay, stress na siya dyan eh. Kasi ang pinupuna din naman dito ni Cayetano, panay pa media daw, panay pa press con daw itong si Nancy Binay.
at kung ano-ano daw yung pinapakalat, etc. etc. Hindi talaga sila magkasundo dyan. Kasi dati, ang may hawak ng committee na yan, si Nancy Binay. So, ngayon, bago na, di ba, nag-change ng leadership dyan, napunta yan kay Cayetano. So, pinaimbestigahan, pinapasilip, bakit lumobo ng ganyan kamahal yung budget na yan sa Senate building, no? Nagkataon, si Nancy ang may hawak ng dating committee na yan, siya ang liable dyan. Di ba? Siya yung kumakausap dyan, siya yung head sa committee na yan, Senator Nancy Binay walked out from Senate Accounts Committee hearing on the new buildings construction Wednesday, July 3, after a heated argumento with Senator Alan Cayetano, the panel's chair. Actually, sinubukan silang awatin ni Robin Padilla, ni Senator Robin Hood Padilla, pero hindi nag-work yung pag-awat Cayetano called for the probe after Senate President Francis Escudero ordered the construction of the building to be halted. Itigil daw muna ka-coffee yung construction na yan, citing a ballooning cost of 23 billion pesos. Kasi totoo naman talaga ka-coffee. Sobrang overpriced naman ang building na yan. Pero yun po, isang gusali, no? Isang gusali na may parang bulaklak kasi yung style niyan, no? Pag nasa Skyway ka, makikita mo yung gusali na yan. Biruin mo, 23 billion yan, yung presyo na yan ng Senate building na yan. Binay, the former Senate Accounts Committee chairperson, however, maintained that the construction cost was only 21 billion and not 23 billion as alleged by Escudero and Cayetano. Ito, dito lang sila nag-away, ka-copy. Sabi niya, do your math. O yan. Do your math daw. In short, di ka mo marunong magkwenta sa ordinary language na yan ang gusto sabihin. Di ka mo marunong magkwenta. 21 billion is not 23 billion. Mr. Chairman, pareho ba ang 21 billion at 23 billion? Yan, sabi po ni Nancy Binay. Cayetano insisted on the 23 billion figure, saying it includes the 1.6 billion cost for the land acquisition. So ang pinupunto kasi dyan ni Cayetano, kung susumahin mo yung building na yan, kasama yung lote na pinagtatayuan yan, aabot po ng 23 billion. So magkaiba sila ng page kaya hindi sila magkakasundo dyan. Binay then pressed officials from the Department of Public Works and Highways, so DPWH, if the 23 billion figure could be found in their documents for the new Senate buildings construction. Narinig ko yung interview na mismo. When DPWH Undersecretary Emil Sadayan responded in the negative, Binay told Cayetano, "Thank you, Mr. Chairman. I made my point. There's no such thing as 23 billion sa DPWH. Thank you, Mr. Chair." Binay then walked out of the room where the hearing was conducted. Lumayas ka-copy. Nag-walk out itong si Nancy Binay dyan sa pagdinig na yan. Seemingly oblivious to Binay's departure, Cayetano said, paulit-ulit na tayo kanina pa na 21.7 billion na buang Kanaday. Tapusin natin ang maayos to. Senado to ng Pilipinas, hindi ito palengke. Ay, nako, ewan ko sa inyo. Kung ako si Chis Escudero, si Senate President Escudero, ipatawag ko yung dalawa na yan at pagsabihan. Kasi dapat ehemplo kayo dyan. Dapat maganda yung ginagawa nyo dyan di ba? Imagine, pag nagkakaroon ng hearing dyan, di ba nagkakaroon ng tension? Nagagalit sila doon sa tao kasi nagiging disrespectful. Di ba? Doon sa, kalibaw, may resource person, nagiging disrespectful doon sa senador. Kayo mismo dyan O nagiging disrespectful din kayo sa isa't isa O ano pa? What do you expect from ordinary resource person na nandiyan sa pagdinig na yan? Di ba? Ayan ang problema. Kaya dapat ipatawag ni Senator yan, ni Senate President Chis Escudero, ipatawag yan silang dalawa. Huwag ganyan. Kasi pamamarisan kayo Pangit ang magiging tingin sa inyo ng taong bayan dyan sa style ninyo na kayo-kayo na lang din dyan Di ba? O tuloy, pagtawanan din kayo ng HOR ngayon, ng House of Representatives. Kasi ganyan kayo mag-usap dyan. Kayo-kayo din mismo, pare-paras kayo senador. Ganyan kayo mag-usap dyan. Ako, hirap-hirap yan ka-coffee. Ay nako, sige. Anong say din niyo dyan ka-coffee? Nainggit lang si Inday Cayetano. O yan, si Raul Buena. Kasi hindi siya yung may hawak ng project. Na 23 billion. Pwede naman yan. Ang 10K never limot, sabi ni Rosa Gonzaga. O nga rin, hindi ko pa rin makalimutan yung 10K na yan Marami kasing nabudol dyan sa 10K. Kaya actually, binoto nila sa Cayetano, hoping sila na pag nanalo si Cayetano, kasi they made it appear na once na manalo si Cayetano, matatanggap mo yung 10,000 na yan. Maraming nabudol, nasa 10,000 na yan. Kaya ingat ulit ka-coffee Hindi pa rin nakakalimutan yung 10,000 na yan. Mahal naman talaga yung Senate building na yan. Ako, agree din ako dyan, Ma'am Nilde Galvez. Mahal talaga yan. Overpriced yan. Kahit yung mga tiles yan, sobrang mahal ng building na yan.
Theodora Gamit, good evening ka-coffee, watching from Hong Kong kay Dinky Do. May sayad na si IB dahil sa sobrang inggit kay PBBM, wag nang iboto yan. Ever. Kala ko si si Nancy Bina yung nabuang na daw. Judith Narciso, good evening po sa inyo kay Gardos of the Second. Fear mongering, marunong pa siya sa IFP. Exactly. Nagkukos lang yan ng takot Nagkikreate lang yan ng fears. Para yun tulad ng sinasabi ko kanina, magalit ang tao kay PBBM. Kasi foreign policy ni PBBM yan Kay Dana, ayan, 10K, thank you daw. Ayun, thank you na lang daw ka-coffee. Nakalimutan na yan, 10,000 na yan. Neil de Galvez, pare-parehas lang sila mga mukhang pera. Ayun. Pwede naman po pag-usapan sa labas or in person para di parang Sarsuela or TV show. Raul Buena. Yun nga nakakatawa dyan ka-coffee Diba? Kaya pagtawanan talaga sila dyan sa Senado. Kasi tingnan mo, kayo na mismo dyan. Hindi kayo magkasundo-sundo dyan. Kay Michael Rivera ka-coffee, bakit naman kasi sa BGC pa ang napili? Feeling importante sila. Siguro, dyan yung may available na note no? Hindi natin alam ka-coffee kung ano naging basis dyan. Pero actually controversial talaga yan. Yung Senate building na yan. Matagal na yung pinag-uusapan LV de la Cruz, good evening po. Ka-coffee, hello po sa inyo. Tapos kung papansinin ninyo, syempre si Zubiri, dati Senate President, di ba? Kakampany Nancy B na yan. Syempre, pagtatanggol yan, kakampany yan, di ba? Wala daw irregularities, etc. dyan. Pero merong irregularities dyan. Imposibleng wala sa ganyang kalaking halaga, walang irregularities. Alam nyo yan, ka-coffee. Sana mali si Amy, pag totoo yan, magtago ka na. Sabi ni Jonathan Sebastian. Hindi nga, sabi ng AFP, wala kang silang alam dyan. Saan galing yung datos na yan, di ba? Damay ka rin. Hindi lang ako ang kailangan magtago, ikaw din. Which is ayaw natin mangyari. Para sa kahit na kaninong Pilipino. Ayaw natin mangyari. Kaya nga nagkakaroon ng dialogue Kaya nga nababawasan yung tension dyan Di ba? Kay Kuya Tuya, basta may project, may corruption. I agree. Neil de Galvez, sa kalaid mo, government establishment, 23 billion ang halaga. Ang daming bahay na sana para sa may hirap. Yun ang pinupuna sa kanila dyan Yan ang gagalitin din ito si Ivy Marcos, syempre. Si Nancy Binay, sa kanya ibabuti yan Siya yung chairperson ng committee na yan nung panahon ni Zubiri. No? So, actually, si Cayetano naman, ang side na to, ginagawa ko lang yung utos sa akin ni bossing ni Senator Chis Escudero na silipin yan, ka-coffee. And parang in the past 2 weeks, inaral nila yan. Diyan na lang, may mananagot din dyan. Rolando Basilio, sir, shoutout po sa inyo. Good evening ka-coffee. Nakikinig ako sa Rolly Basilio ng San Jose, dyan po sa Occidental Mindoro. Happy viewing po sa inyo. Sa lahat ng ka-coffee natin na nandiyan po sa Occidental Mindoro. Yung mga ka-coffee natin na nasa Facebook, shoutout din natin kay Ma'am LV de la Cruz, kay Macopa Jelly. Hello po sa inyo. Kay Rodrigo Lapidario, kay Theodora Gamit, at kay Janiel Nelmida Tablang. Happy viewing po sa inyo. Thank you for tuning in. Kung nasa Facebook po kayo, ka-coffee, pasuyin na lang, please like and follow sa Facebook. At kung nasa YouTube po kayo, please click yung subscribe. At i-like lang po yung video na yan para updated kayo sa ating mga bagong topics. Sige, let's move on sa ating next topic. Kuha na po kayo ng inyong kape. Balik tayo dito kay sa Peking Mayor na si Mayor Alice Guo. Balik tayo diyan. Alam niyo ba na yung kapatid niya na Pilipino daw, peke din palang Pinoy, isa din po palang Chinese. Ayun, ka-coffee. Actually, malaking bagay ito, ka-coffee. Dahil bawal ka magmay-ari ng mga negosyo kung ikaw Chinese. No? Limitado lang yung pwede mong pag-arian at marami ang bawal, di ba? Sa total, dito na, ginawa na nilang negosyo, pagpunta nila dito sa Pilipinas, inabuso itong pagkuha ng late registration na birth certificate po sa PSA. Naabuso po yan. And may mga corrupt officials din kasi dyan, corrupt employee ng ahensya ng gobyerno. Kaya nakakuha sila dito ng kanilang birth certificate. So ngayon, lumabas na naman. Nagkaroon na naman po ng matching-matching ng kanilang fingerprints. At lumalabas na itong kapatid ni Alice Guo, isa din palang Chinese national na nagpapanggap na Pilipino para makapagmay-ari sila ng mga negosyo dito sa Pilipinas. Ang masaklap okay sana kung maganda yung negosyo Ang problema, sugalan. 'Di ba kung saan nabubuo ang ilang mga krimen.
Naku po, nasa balita ng Politico.com, Peking Pinoy din, Alice Guo's brother, confirmed to be a Chinese national. Ayan, nakikita niyo yung larawan niya ka-coffee. Ayan po ang kanyang pasaporte. Naku, may passport ng Pilipinas. So, yung nasa left side na yan, ay Philippine passport niya. And meron din po siyang Chinese passport. Ang problema, ang kanyang fingerprints ay iisa. Naku po. The brother of Bamban Tarlac Mayor Alice Guo Wesley Lial Guo was confirmed to be a Chinese national with the name Guo Shangjian. Yan yung tunay na pangalan na Guo Shangjian. Yan po yung tunay na pangalan ni Wesley Lial Guo. Nako, nagkakalabasan na talaga. Wesley's real identity was revealed by Senator Sherwin Gatchalian ngayong araw lang po, Miyerkules, July 13, citing results of a fingerprint matching by the National Bureau of Investigation o NBI. Nagsagawa po sila ng matching dyan. Nakumpirma nila na isa nga pong Chinese itong kapatid ni Alice Guo. Ito pong si Guo Shangjian is Wesley Lial Guo. This is according to the fingerprints matching of the NBI using BOI records and the NBI biometric records, sabi po ng senador. Gatchalian said Guo Shangjian arrived in the Philippines in 1999. Medyo matagal na rin sila ka-coffee dito sa Pilipinas. So 20 plus years na rin ka-coffee. 25 years na dito sa Pilipinas yung tao na yan. No? He was listed as the son and dependent of Lin Wenyi, whom the senator previously identified as Mayor Guo's mother. The Office of the Solicitor General is set to file a quo warranto case against Mayor Guo to remove her from office. The Commission on Elections also said Guo might face election-related charges for misrepresentation. Biruin mo ha. In fairness ha, dahil sa pagtutok ng Senado yan, may nagawa. Yan, magandang accomplishment ng Senado yan. In fairness, we have to give credits kay Rizal Tiberos na tumutok din dito sa kaso na yan. Itong kaso na to ni Mayor Alice Guo, hindi lang yan siya. Meron pa yan ka-coffee. Marami pa yan na ganyan ang sitwasyon. Yun na lang. Yung kalakaran kasi dito tungkol sa Pogo ito tungkol sa sugalan At meron pa nga hindi pinapangalanan Di ba? Yung dati daw pong opisyal, miyembro po ng gabinete ni Digong, ni Tatay Rodrigo Roa Duterte, the best president ever. Ang dati niyang opisyal, protector daw at nag-facilitate para mapabilis yung pag-aproba nito mga permit ng Pogo na yan. Yan, hindi pa rin pinapangalanan niya yan. Pero tingnan natin, in the coming days, lalabas na yan ka-coffee yung pangalan na yan. Sino kaya yan? Naku po, maglalabasan na ang pangalan. Pero protektahan pa. Sige. At least, mabilis ang kilos ngayon. In fairness sa NBI, mabilis kumilos. Ang mga senador, mabilis kumilos. Ang BOI, mabilis kumilos at na-identify na agad ito. Biruin mo, nabudol ang buong Bamba, no? Nakapanalo pa, nakapanalo pa sa pagkasenador. Actually, sinamantala yung mga kababayan natin Diyan sa Bamban, sinamantala nila para mapanalo ito bilang mayor. At kasi kapag mayor siya, mabilis siya makakapag-issue ng mga permit o kung ano man pong mga kinakailangan dokumento para sa operasyon nila. Grabe, hindi nga nagnakaw sa kaban ng bayan. Pero kumikita sila dyan sa mga illegal na mga sugalan. Dito nga natin makikita kung paano nga banatan si Manang Amy Marcos na ito dahil mas nagmamarunong pangaraw ito sa taktinga ng mga militar. Kaya naman talagang nag-aalburuto ang men in uniform natin dahil hindi na nila renerespeto ang kanilang mga taktika at nakikialam pa ang mga walang alam. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.